Ma, gusto kong mag-aral sa Pilipinas para sa kolehiyo. Nang sabihin ng anak ko ang mga salitang iyon, natigilan ako. Ang batang ito na mula pagkabata ay walang interes sa pag-aaral at mas gustong maglaro ng games at makinig sa musika buong araw, ay biglang nagkusa na gusto niyang mag-aral sa Pilipinas. Ano ba talaga ang nangyari? Halina't pakinggan natin ang kwentong ito tungkol sa edukasyon, paglago at isang tunay na karanasan. Ako si Lisa Wilson. Hindi ko kailanman inakala na magbabago ng ganito kalaki ang aking anak na babae dahil sa Pilipinas. Bago ko simulan ang kwentong ito, hayaan ninyo muna akong ipakilala ang aming pamilya. Kami ng aking asawa ay nakatira sa isang tahimik na komunidad sa labas ng Boston. Ang asawa ko ay isang software engineer na madalas magtrabaho ng remote mula sa bahay. Ako naman ay isang mananaliksik sa isang universidad, nakatuon sa pag-aaral ng mga pagkakaiba ng mga sistema ng edukasyon sa iba't ibang bansa. Ang aming anak na babae, si Ali, ay 16 taong gulang, isang tipikal na modernong tinedir. Mahilig siya sa YouTube, mga laro at musika, ngunit wala talagang interes sa pag-aaral. Sa tuwing paaalalahanan ko siyang mag-aral ng mabuti, palagi siyang napapairap at sasabihing, "Ma, please, wag mo kong pilitin, okay?" Ngunit isang araw, napansin kong may kakaibang tugtugin mula sa kanyang silid. Maganda ang himig, ngunit hindi ko maintindihan ang mga salita. Dahil sa kuryosidad, tinanong ko siya, "Anong pinapakinggan mo?" Masigla siyang sumagot, "OPM po, ma. Original Filipino music, ang ganda." OPM. Sa totoo lang, wala akong alam sa larangang iyon. Ngunit mula sa araw na iyon, tila nahumaling si Ali. Buong araw siyang nakikinig sa mga kantang iyon. Ang kanyang playlist ay puno ng mga pangalan tulad ng Ben, SB19, at Sarah Geronimo, mga artistang hindi ko kilala. Tinanong ko siya kung bakit niya gusto ang mga ito. Walang tigil siyang nagpaliwanag, ang lalim ng lyrics nila, ma, at kakaiba ang melody. Tapos ang galing pa ng performance nila, ramdam mo talaga. Noong una, akala ko ay panandali ang interes lamang ito. Ngunit unti-unti napansin kong nagsimula siyang mag-aral ng Filipino ng kusa. Hinahanap niya sa internet ang kahulugan ng mga liriko at sinusubukan pa niyang sabayan ng pagkanta. Nagulat ako at natuwa. Sa wakas, nagpakita siya ng interes sa isang bagay, kahit na hindi ito sa pag-aaral. Gayunpaman, kapag pag-aaral na sa eskwelahan ang pinag-uusapan, nag-iiba siya ng ugali. Ali, kailangan mo pa ring asikasuhin ang grades mo. Ma, gusto ko lang ng ordinaryong buhay. Bakit kailangan pa mag-aral sa magandang universidad? Habang lalo ko siyang pinipilit, lalo siyang lumalaban. Sa huli, dumalang ang aming pag-uusap at naging tensyonado ang kapaligiran. Sa panahong ito, pumasok sa bagong yugto ang aking pananaliksik. Sinimulan kong pag-aralan ng malaliman ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ang road to learning na sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay lubos na naiiba sa Amerika. Ngunit bakit napakahusay ng akademikong pagganap ng mga estudyanteng Pilipino? Upang mahanap ang sagot, nag-apply ako para sa isang taong research project na magdadala sa akin sa Pilipinas para sa field study. Ito ay isang international cooperation project na suportado ng gobyerno ng Pilipinas, kung saan magkakaroon ako ng pagkakataong suriin ng malapitan ng kapaligirang pang-edukasyon doon. Nang makumpirma ang aking pagpunta sa Pilipinas, bigla akong nagkaroon ng isang mapangahas na ideya. Paano kung isama ko si Ali sa Pilipinas? Hayaan siyang mag-aral doon at maranasan mismo ang paraan ng edukasyon sa Pilipinas. Baka ito na ang maging pagbabago para sa kanya. At saka, hindi ba't gustong-gusto niya ang OPM sa Pilipinas? Mas mapapalapit siya sa kulturang minamahal niya. Nang sabihin ko kay Ali ang ideyang ito, ang una niyang reaksyon ay pagtanggi. Sa Pilipinas? Hindi ba't sobrang stressful na mga estudyante doon? Narinig ko na kailangan pa nilang mag-review hanggang hating gabi at halos walang kalayaan. Tama siya, kilala ang Pilipinas sa mataas na academic pressure. Mula pagkabata, kailangang harapin ng mga mag-aaral ang iba't ibang pagsusulit at laganap din ang kultura ng mga review center. Ngunit hindi ako sumuko sa pagkumbinsi sa kanya. Isipin mo, sa Pilipinas, mapapanood mo ang mga concert ng mga paborito mong artist. Mas malalaman mo pa ang tungkol sa kultura ng musikang Pilipino. Nang marinig niya ito, nagsimulang magbago ang kanyang ekspresyon. Talaga? Makakapunta ako sa mga concert? Oo naman, at matututo ka pa ng mas authentic na Filipino. Dahil dito, pumayag si Ali ng may pag-aalinlangan. Hindi siya pupunta sa Pilipinas para mag-aral, kundi para mas mapalapit sa mundo ng OPM
na kanyang kinahuhumalingan. Bago kami umalis, ipinaliwanag ko sa kanya ang kapaligirang pang-edukasyon sa Pilipinas. Maaaring mahirapan ka sa simula. Malaki ang academic pressure sa mga estudyanteng Pilipino, kaya kailangan mong maging handa. Alam ko na po, pero at least makikita ko ang mga bagay na gusto ko. Ang kanyang saloobin ay halo-halong pag-aalala at pananabik. Sa totoo lang, nag-aalala rin ako. Gaano kalaki ang pagkakaiba ng mga estudyanteng lumaki sa rote learning system ng Pilipinas kumpara sa mga estudyanteng sanay sa malayang pagpapahayag sa Amerika. At higit sa lahat, kakayanin ba talaga ng anak ko na mabuhay sa Pilipinas? Dala ang mga tanong na ito, sinimulan namin ang aming paglalakbay patungo sa Pilipinas. Nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, pagod na si Ali at ayaw nang magsalita. Dahil sa mahabang biyahe, naubos ang kanyang lakas. Higit pa rito, hindi naman talaga siya masigasig sa biyaheng ito. Habang hinihila ang kanyang bagahe palabas ng airport, bakas sa kanyang mukha ang pagkadismaya. Sinubukan kong basagin ang katahimikan. Kamusta ang hangin sa Maynila? Anong pakiramdam? Parang sa Boston lang, malamig niyang sagot. Inaasahan ko na ang reaksyong ito. Si Ali ay hindi kailanman naging madaling maka-adapt sa bagong kapaligiran. Sumakay kami ng taxi patungo sa apartment na inupahan namin. Habang nasa biyahe, pinagmasdan ko ang tanawin sa labas. Ang Maynila ay ibang-iba sa Boston, siksika ng mga gusali, at nagkalat ang mga jeepney at tricycle sa kalsada. Kahit gabi na, maliwanag pa rin ang buong syudad at puno ng buhay. Bakit ang daming tao dito? Sa wakas ay nagsalita si Ali. Ang Maynila ay isang napakasiglang lungsod. Kahit sa gabi, buhay na buhay pa rin. Ngunit tila hindi siya interesado rito. Pagdating namin sa apartment, agad niyang inihagis ang kanyang bagahe sa kwarto at humiga sa kama. Matutulog na ako. Kahit na matagumpay kong nadala ang aking anak sa Pilipinas, ang tunay na hamon ay nagsisimula pa lamang. Malapit na siyang pumasok sa eskwelahan sa Pilipinas. Kinabukasan, dinala ko si Ali para bisitahin ang kanyang paaralan. Ito ay isang international school kung saan bagamat maraming dayuhang mag-aaral, malaki rin ang bilang ng mga Pilipinong estudyante. Bukod dito, ang paraan ng pagtuturo ay malaki ang pagkakaiba sa Amerika. Sa aming unang pag-uusap sa guro, detalyado niyang ipinaliwanag ang estilo ng edukasyon sa Pilipinas. Maaaring medyo mahirapan siya sa simula. Mas marami ang homework sa mga paaralan dito at mas mabigat ang pressure sa mga estudyante. Pero pagkatapos ng ilang panahon, masasanay din siya. Habang nakikinig sa tabi, hindi napigilan ni Ali na mapabuntong hininga. Mukhang napakahigpit nga. Ngumiti ang guro at sinabi, pero marami rin kaming mga club activities na makakatulong sa mga estudyante na mahanap ang kanilang mga interes. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang reaksyon ni Ali. Sinamantala ko ang pagkakataon at sinabi, hindi ba't mahilig kang sumayaw? May OPM dance club ang eskwelahan. Sa wakas ay medyo lumuwag ang kanyang ekspresyon. Hindi naging madali ang simula ng kanyang buhay eskwela. Sa unang araw ng pag-uwi niya mula sa klase, nagreklamo agad si Ali. Ma, bakit ang tahimik ng mga estudyante dito? Oras ng klase, kaya natural lang na tahimik. Pero hindi sila nagsasalita. Ang guro lang ang nagsasalita ng walang tigil tapos lahat sila ay tahimik na nagsusulat ng notes. Ito mismo ang tipikal na modelo ng edukasyon sa Pilipinas. Alam ko na ito ngunit para kay Ali ito ay talagang bago. Sa Amerika, sanay ang mga estudyante na aktibong magsalita at magtalakayan sa klase. Ngunit sa Pilipinas, ang focus ay sa masusing pakikinig at pag-absorb ng kaalaman. Sa Amerika, nagbibigay kami ng opinyon, nagdedebate, pero dito parang kailangan mo lang sumunod at mag-memorize. Ang weird. Naiintindihan ko ang kanyang pagkalito. Hinihikayat ng edukasyon sa Amerika ang mga mag-aaral na ipahayag ang kanilang sariling mga ideya, ngunit mas pinahahalagahan sa Pilipinas ang tumpak na paghahatid ng kaalaman. Ang pinakakinaiinisan niya ay ang dami ng homework. Ma, kailangan ko bang tapusin lahat ng homework na ito? Sobra naman. May homework din naman sa Amerika ha, pero hindi ganito karami. At dito, wala man lang oras para magtanong. Kailangan mo lang mag-memorize. Talagang nahihirapan siya. Sa mga unang araw, halos gabi-gabi siyang nagpupuyat para gawin ang kanyang mga takdang aralin. Minsan, sumusuko na lang siya at isinasara ang kanyang libro. Ngunit sa gitna ng mga paghihirap na ito, may isang bagay na nagpapasaya sa kanya ang pagsasayaw. Noong una, sumali lang siya sa dance club para subukan. Hindi niya inaasahan na mas seryoso ang kapaligiran sa club kaysa sa kanyang inaakala.
Magaling kang sumayaw sabi sa kanya ng isang Pilipinong kaklase. Nagpa-practice lang ako mag-isa kasi gusto ko. Sa Amerika, madalas siyang sumayaw mag-isa sa kanyang kwarto habang pinapanood ang mga music video ng OPM. Ngunit ito ang unang pagkakataon na sumayaw siya kasama ang iba. Ganito dapat ang galaw na to. Kailangan mas eksakto ang anggulo. Napakataas ng standards ng mga Pilipinong estudyante sa detalye. Noong una nakakaramdam si Ali ng pressure, ngunit unti-unti nagsimula siyang ma-enjoy ang ganitong paraan ng mahigpit na pagsasanay. Uy, ang galing mo talaga sumayaw! Talaga? Nagsimula siyang muling magkaroon ng tiwala sa sarili. Kahit na mahirap ang pag-aaral, sa tuwing naiisip niya ang mga aktibidad sa club, nagkakaroon siya ng motibasyon para magpatuloy. Isang beses nagpa siya ang club na maghanda ng isang performance para sa school festival. Ngunit sa halip na live performance sa entablado, gagawa sila ng video na ipapalabas sa festival. Gagawin natin itong video at ipapalabas sa school festival. Nang marinig na kailangan niyang sumayaw sa harap ng kamera, medyo kinabahan si Ali. Sumayaw sa harap ng kamera? Hindi ko pa nasubukan. Hindi ba't magiging awkward? Okay lang yan, mag-practice lang tayo ng madalas. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagsasanay, dumating ang araw ng shooting. Perpekto niyang naisagawa ang bawat galaw. Nagawa ko, puno ng accomplishment ang kanyang mukha. Sa pag-iipon ng mga maliliit na tagumpay na ito, nagsimulang magbago ang saloobin ni Ali. Ma, gusto kong subukang mag-aral ng mabuti sa math. Bakit bigla mong nasabi yan? Ang sisipag mag-aral ng mga kaklase ko dito. Ayokong mapag-iwanan. Siya na dating pilit lang na nag-aaral, ngayon ay kusang loob ng nagsasabing magsisikap siya. At sa totoo lang, kahit nakakapagod ang paraan ng pag-aaral dito, parang mas tumitibay talaga ang pundasyon ko. Kahit mahirap ang pagme-memorize, mas nagiging malinaw ang mga konsepto. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nakaramdam ako ng kasiyahan. Noong una, tinatanggihan niya ng buo ang paraan ng edukasyon sa Pilipinas. Ngunit ngayon, nagsisimula na niyang makita ang mga magagandang dulot nito. Pagkatapos, dumating ang isang mapagpasyang sandali. Isang araw, umuwi si Ali mula sa eskwelahan at masayang ipinakita sa akin ang kanyang cellphone. Ma, tingnan mo to. Iyon ang dance video na kanyang nilahukan. Nang ipalabas ito sa school festival, umani ito ng maraming papuri. Sa video, kitang-kita ang kanyang galing sa pagsayaw. Maraming kaklase ang pumuri sa akin pagkatapos nilang mapanood. Sobrang saya ko. Sa sandaling iyon, naintindihan ko, si Ali ay hindi na lamang isang simpleng tagahanga ng OPM. Gusto niyang maging isang tunay na kalahok dito. Ito ang bagong layunin na natagpuan niya sa Pilipinas, isang ganap na bagong simula. Lumipas sa mga araw, at unti-unting nasanay si Ali sa buhay sa Pilipinas. Bagamat mahirap sa simula, talagang nagbabago siya. Ang dating puno ng reklamo sa buhay eskwela ngayon ay kaya nang tanggapin ang ritmo dito. Nagsimula niyang maintindihan ang mga pagkakaiba ng paraan ng edukasyon sa Pilipinas. Kahit na nahihirapan siya sa pag-aaral na nakatuon sa memorization, natuklasan din niya na ang ganitong paraan ay nagpapatibay ng kanyang pundasyon sa kaalaman. Ma, tumaas ang score ko sa math exam. Talaga? Anong nakuha mo? Noong una, 58 lang, ngayon 82 na. Kahit hindi pa perpekto ang kanyang marka, ito ay resulta ng kanyang sariling pagsisikap. Para sa akin, mas maipagmamalaki ko iyon. Ang galing! Dati, ayaw na ayaw mo sa math. Oo nga, pero ngayon medyo nagiging masaya na ang pag-solve ng problems. Kahit hindi pa ako kasing galing ng mga kaklase ko dito, masaya na ako na may improvement. Dati, wala siyang interes sa pag-aaral, ngunit ngayon, nagsisimula na niyang maramdaman ang saya ng pag-unlad. Ngunit hindi lahat ng problema ay malulutas ng pagbuti sa akademya. Marami pa rin siyang tanong tungkol sa kultura ng edukasyon sa Pilipinas. Ma, bakit ang konti ng classroom discussions dito? Anong ibig mong sabihin? Sa Amerika, madalas kaming hinihikayat na magbigay ng opinyon. Pero dito, parang sapat na ang makinig at mag-memorize. Pakiramdam ko, laging may isang tamang sagot lang. Ang kanyang tanong ay nagpaisip sa akin. Sa katunayan, ito rin ang isa sa mga issue na aking pinagtutuunan ng pansin sa aking pananaliksik. Ang Roti Learning System sa Pilipinas ay epektibo sa sistematikong pagtuturo, ngunit mayroon itong mga kakulangan sa paglinang ng malikhaing pag-iisip at critical thinking. Sa tingin mo, aling paraan ang mas maganda?
Hindi rin ako sigurado, pero minsan, gusto ko talagang ipahayag ang sarili kong mga ideya. Nakakainip na laging nakaupo lang at nakikinig. Ang mga salitang iyon ay nag-alala sa akin. Mahalaga ang pag-aaral, ngunit kasing halaga rin ang pagpapahayag ng sarili. Baka hindi niya lubos na naipapakita ang kanyang sarili. Sa pagkakataong iyon, nag-organisa ang kanyang guro ng isang espesyal na aralin. This week, we will have a group project report. Nang i-anunsyo ito ng guro, biglang nagliwanag ang mukha ni Ali. Ito ang larangan kung saan siya magaling. Ang tema ng proyekto ay ang pinakamahalagang teknolohiya sa hinaharap na lipunan. Kailangang magpangkat-pangkat ang mga mag-aaral, magsaliksik at magulat sa harap ng klase. Aktibong nagmungkahi si Ali. Pwede bang artificial intelligence ang piliin nating topic? Pwede naman. Pero paano natin ito iuulat? Instead of just using PowerPoint to explain, why don't we actually use AI technology to present it? Wouldn't that be more interesting? Dahil lumaki sa Amerika, natural sa kanya ang pagkakaroon ng masiglang pamamaraan sa pag-uulat. Sinimulan niyang pangunahan ang paghahanda ng buong grupo. Unti-unting sumang-ayon ang kanyang mga kagrupo sa kanyang ideya. Ngunit dito lumabas ang isang hindi inaasahang problema. Habang nagpa-practice sila ng report, isang miyembro ng grupo ang nagpahayag ng pag-aalala. Pero, hindi ba masyadong malaya ang gagawin natin? Baka hindi magustuhan ni Sir? Bakit naman? Dito kasi, ang mga report ay hindi dapat masyadong may personality, may sinusunod na format. Nagulat si Ali. Pero hindi ba't ang report ay para ipahayag ang sarili mong ideya? Tama naman yon, in theory. Pero dito, mas mahalaga ang forma. Nalito si Ali. Sa Amerika, kapag nag-uulat, mas malikhain, mas madaling makakuha ng mataas na marka. Ngunit sa Pilipinas, mas mahalaga pala ang pagsunod sa itinakdang balangkas. Ibig sabihin, mali ang lahat ng natutunan ko? Matapos maihanda ang report, dumating ang araw ng presentasyon. Ang ibang grupo ay gumamit ng standard na paraan. Binuksan ang PowerPoint at ipinaliwanag ang nilalaman ng sunod-sunod. Nang turn na ng grupo ni Ali, gumamit sila ng isang AI chatbot para sa kanilang ulat. Sa halip na direktang magpaliwanag, hinayaan nilang ang AI ang sumagot sa mga tanong. Wow, ang galing, kakaiba! First time kong makakita ng ganitong report. Naging masiglang reaksyon ng mga kaklase, ngunit medyo seryoso ang ekspresyon ng guro. Pagkatapos ng report, oras na para sa pagbibigay ng marka. That was a good attempt. But if a report deviates too much from the norm, it's harder to grade. Next time, it's better to stick to the standard format. Nalungkot si Ali. Nagkamali ba kami? Sa tingin ko ang interesting, pero siguro hindi masyadong mataas ang score. Sa huli, dahil sa kakaibang paraan ng kanilang pag-uulat, hindi nakakuha ng mataas na marka ang kanilang grupo. Nadismaya siya, ngunit kasabay nito, mayroon siyang bagong natutunan. Sa Pilipinas, maganda ang pagiging malikhain, ngunit mas mahalaga ang pagsunod sa mga pangunahing alituntunin. Habang pauwi, tahimik si Ali. Tinanong ko siya, okay ka lang? Oo, medyo nanghihinayang lang. Pero nagawa mo ang report na gusto mong gawin. Yon ang pinakamahalaga. Ngumiti siya. Oo nga, actually nag-enjoy ako. Sa susunod, susubukan kong i-blend sa style ng Pilipinas. Mula sa araw na iyon, hindi na ikinumpara ni Ali kung alin ang mas magandang edukasyon sa Amerika o sa Pilipinas. Sa halip, nagsimula siyang mag-isip kung paano pagsamahin ang mga kalakasan ng dalawa. Ma, alam mo kahit na konti lang ang discussion classes dito, ang ganda talaga ng pagkatuto ko sa basics. Sa Amerika, madalas teacher lang kami ng idea tapos na. Pero dito, kailangan mong maintindihan ng lubusan ng konsepto. Sa ganoong paraan, kapag gumawa ka ng mas malalim na report sa hinaharap, mas may laman. Humanga ako sa mga sinabi niya. Personal niyang nararanasan ang mga kalakasan ng rote learning education ng Pilipinas at ng discussion-based education ng Amerika at sinusubukan niyang humanap ng paraan para pagsamahin ang dalawa. Ang buhay sa Pilipinas ay nagbukas ng isang bagong pananaw para sa kanya at ang pananaw na ito ay magiging mahalaga sa kanyang mga desisyon sa hinaharap. Hindi na malayan, 1 taon na pala kaming naninirahan sa Pilipinas. Si Ali, na noong una ay nahihirapan at naiilang sa lahat ng bagay, ay nakapag-adjust na ng mabuti. Nakakasabay na siya sa mga aralin sa eskwelahan, nakahanap ng maraming kaibigan, at higit sa lahat, naging isa na siya sa mga pangunahing miyembro ng kanyang paboritong dance club. Ma, kanina sa practice, tinanong ako ng coach kung gusto ko raw maging center sa performance.
Mahal pa rin niya ang OPM, ngunit ngayon, hindi na lang siya isang tagahanga. Isa na siyang performer na sumasayaw at nag-enjoy sa entablado. Wow! Congratulations! Ang sipag mo talaga! Oo nga eh. Nung una, hirap akong sumabay. Pero sa tuloy-tuloy na practice, nakita ko talaga ang improvement. Naantig ako sa mga salitang iyon. Bago kami pumunta sa Pilipinas, madali siyang sumuko sa anumang bagay. Ngunit ngayon, natuto siyang magtiyaga at natutunan niyang i-enjoy ang sariling pag-unlad. Ngunit sa paglipas ng panahon, isang tanong ang nagsimulang lumitaw. Ma, malapit na tayong bumalik sa Amerika, di ba? Oo, malapit nang matapos ang kontrata ko. Pero, kailangan ko ba talagang bumalik sa Amerika? Komplikadong ekspresyon ni Ali. Bakit? Pagbalik sa Amerika, makikita mo na ulit ang mga dati mong kaibigan at mas magiging magaan ang buhay mo, di ba? Pero gusto ko dito. Huminto siya sandali at maingat na nagpatuloy. Sa totoo lang, nung dumating ako sa Pilipinas, ayaw na ayaw ko sa school. Mahirap mag-adjust, iba ang paraan ng pag-aaral at mahirap makipagkaibigan. Oo, nahirapan ka talaga noon. Pero ngayon, iba na. Gusto ko nang eskwelahan, hindi na ganoon kasakit sa akin ang homework, marami na akong kaibigan at gusto ko pang ipagpatuloy ang pagsasayaw. Ito ay isang pag-unlad na hindi ko inaasahan. Alam kong magugustuhan ni Ali ang Pilipinas, ngunit hindi ko inakala na gugustuhin niyang manatili. So, ano ang plano mo? Gusto kong mag-aral ng kolehiyo dito sa Pilipinas. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Si Ali ay ganap nang nagbago. Hindi lang ito dahil gusto niya ang OPM kaya gusto niyang manatili. Ito ay dahil natagpuan niya ang kanyang layunin dito. Gustong-gusto ko talagang sumayaw sa entablado. Hindi lang bilang isang fan na nanonood, kundi bilang isang aktwal na kalahok. Mas may fulfillment at mas gusto kong magsumikap. Kung mananatili ako sa Pilipinas, maipagpapatuloy ko ito. Tapat ang kanyang mga salita. Pwede rin naman sa Amerika, di ba? May mga dance studio at maraming performance opportunities doon. Alam ko po. Pero pakiramdam ko, mas bagay ako dito. Sa Amerika, hilig ko lang to. Pero dito, pakiramdam ko, pwede ko itong gawing seryosong goal. Bilang isang magulang, syempre gusto kong tahakin ng aking anak ang landas na gusto niya. Ngunit hindi madali ang mag-aral sa ibang bansa. May mga pinansyal na konsiderasyon, mga isyu sa wika, at higit sa lahat, hindi ako sigurado kung ang desisyong ito ay talagang tama para sa kanya. Ali, kung seryoso ka talaga, susuportahan ka namin. Pero ang pag-aaral sa kolehiyo sa Pilipinas ay isang malaking desisyon. Sigurado ka ba na walang problema? Opo, sigurado po ako. Hindi ko na kinaiinisan ang pag-aaral tulad ng dati. Kahit hindi pa ako top student, hindi ko na ito tinatanggihan at mas magsisikap pa ako sa pagsasayaw. Nang makita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata, nagsimulang lumambot ang puso ko. Bago kami magdesisyon, napagpasyahan kong maglakbay kami ni Ali sa huling pagkakataon sa Pilipinas. Sa nakaraang taon, nanatili lang kami sa Maynila. Ngayon, plano naming pumunta sa ibang mga lungsod. Gusto kong maranasan niya hindi lang ang Maynila, kundi ang buong Pilipinas. Ang una naming destinasyon ay Cebu. Wow, ang laki ng dagat! Pagdating sa isang beach sa Mactan, hindi napigilan ni Ali na mamangha. Sa Maynila, palagi siyang napapaligiran ng matataas na gusali. Ngayon, nang makita niya ang malawak na karagatan, naging napakasaya ng kanyang kalooban. Naglakad siya ng nakayapak sa buhanginan, dinadama ang hangin at kumuha ng maraming litrato. Ma, ang ganda dito! Hindi ko alam na may ganito kalaking syudad sa Pilipinas na malapit sa dagat. Ang Cebu ay ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Pilipinas. Ito ay isang port city, kaya't ang vibe ay ibang-iba sa Maynila. Oo nga, ibang-iba ang pakiramdam at may accent din ng mga tao dito, ang galing. Sa isang malapit na kainan, kumain kami ng sikat na lechon. Sa unang kagat sa malutong na balat at malambot na laman, nagpakita ng pagkagulat si Alay. Ano to? Ang lambot ng karne. Iyan ang Cebu-style lechon. First time mo, di ba? Oh, hinding-hindi ka makakakain ng ganito sa Amerika. Grabe, ang sarap. Naging masaya ang aming pananatili sa Cebu. Pagtingin sa dagat, pagkain ng masasarap na pagkain, pag-iikot sa mga pamilihan. Lubos niyang naranasan ang isang mukha ng Pilipinas na iba sa Maynila. Sunod, pumunta kami sa Vigan. Ang Vigan ay isang lungsod kung saan napapanatili ng mabuti ang tradisyonal na kultura ng Pilipinas.
Pagpasok pa lang sa Kalye Crisologo, muli siyang namangha. Ma, parang nasa sinaunang panahon tayo. Ang mga lumang bahay na bato, ang makikitid na eskinita, at ang mga kalesa. Para sa kanya, lahat ito ay isang bagong karanasan. Ano kayang pakiramdam na manirahan sa ganitong lugar? Baka medyo hindi convenient pero ang ganda talaga ng ambiyanse, tahimik at payapa. Nagsuot kami ng tradisyonal na kasuotang Filipiniana at naglakad-lakad sa kalsada para magpicture. Noong una medyo naiilang si Ali, ngunit unti-unti nagsimula siyang i-enjoy ang proseso. Ma, ang ganda ng damit na ito. Ganito ba manamit ang mga Pilipino noon? Ang espesyal. Kaya nga ang tradisyonal na kultura ng Pilipinas ay napapanatili pa rin hanggang ngayon. Sa vegan, natikman din namin ang vegan empanada. Nang makita ang malaking empanada na puno ng iba't ibang sahog, na-curious si Ali. Kailangan bang haluin lahat to bago kainin? Ang lutuing Pilipino ay maingat sa pagkakatugma ng iba't ibang sangkap. Medyo parang edukasyon sa Pilipinas, no? Pabiro niyang sabi, ngunit para sa akin may punto ang sinabi niya. Mahalaga ang pagkamalikhain ng isang individual, ngunit kailangan munang maging matatag ang pundasyon bago ka makapagdagdag ng mas maraming kaalaman. Sa huli, pumunta kami sa Palawan. Pagdating sa El Nido, huminga ng malalim si Ali. Iba ang hangin dito, ang sariwa. Dito, mayroong natural at payapang pakiramdam na hindi mo mararanasan sa Maynila o Cebu. Ang asul na karagatan, ang mga naglalakihang limestone cliffs at ang malawak na luntiang tanawin lahat ay bago para sa kanya. Sumakay kami ng bangka para libutin ang mga lagoon. Tahimik na nakaupo si Ali sa tabi ng dagat, nakatingin sa malayo. Anong iniisip mo? Hindi ko alam na ganito karaming iba't ibang lugar sa Pilipinas, marahan niyang sabi habang nakatingin sa dagat. Noong una, akala ko ang Maynila na ang buong Pilipinas. Pero pagkatapos kong pumunta sa Cebu, Vigan at Palawan, nalaman ko na ang Pilipinas ay isang napaka-diverse na bansa. Ang Maynila ay abala, ang Cebu ay relaxed. Ang Vigan ay tradisyonal at ang Palawan ay puro kalikasan. Tama, kahit hindi malaki ang Pilipinas, bawat lungsod ay may sariling katangian. Kaya lalo kong gustong manatili dito. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nakumpirma ko. Hindi lang dahil sa pagkahilig niya sa OPM kung bakit gusto ni Ali na manatili sa Pilipinas. Ito ay dahil matapos niyang maranasan mismo ang kultura at kapaligiran dito, taos-puso niyang nais na tuparin ang kanyang mga pangarap sa Pilipinas. Ang huling paglalakbay na ito ay lalong nagpatibay sa desisyon ng aking anak. At ito rin ang nagbigay sa akin ng kahandaan na tunay na igalang at suportahan ang kanyang pinili. Mahal na mahal niya talaga ang lugar na ito. Pagkatapos ng aming biyahe, nagpasya akong igalang ang desisyon ng aking anak. Sige, kung iyan talaga ang gusto mo, mag-aral ka ng kolehiyo sa Pilipinas. Nagliwanag ang mga mata ni Ali at niyakap ako ng mahigpit. Talaga po ma? Pwede po talaga? Oo. Lumaki ka na at kaya mo nang hanapin ang sarili mong direksyon. At sa ganoong paraan, nagsimula ang isang bagong kabanata sa buhay ng aking anak. Noong una, dahil lang sa pagkahilig sa OPM kaya siya napunta sa Pilipinas. Ngunit ngayon, hindi na lang ito isang interes. Ito na ang proseso ng paghahanap niya sa kanyang tunay na pangarap. Si Ali ay hindi na lamang isang dayuhang dalaga na humahanga sa kulturang Pilipino. Siya ay naging isang taong may malinaw na layunin at pangarap na nais tuparin sa Pilipinas. At bilang ina, ipinagmamalaki ko ang ganoong anak. Maraming pagbabago ang idinulot ng Pilipinas sa aming pamilya. Sa pamamagitan ng aking pananaliksik, mas naintindihan ko ang mga kalakasan at kahinaan ng edukasyon sa Pilipinas. Ang aking anak naman ay nakahanap ng kanyang bagong layunin. Ngayon, babalik na ako sa Amerika, ngunit mananatili ang aking anak sa Pilipinas upang harapin ang mga bagong hamon. Ito ang landas na kanyang pinili, at nagpasya akong suportahan siya. Ang kwento ng aming pamilya sa Pilipinas ay nagtatapos dito, ngunit ang bagong kwento ng aking anak ay nagsisimula pa lamang. Matapos makumpirma ang kanyang pananatili sa Pilipinas, naging mas abala ang buhay ni Ali. Hindi lang siya kailangang maghanda para sa aplikasyon sa mga universidad sa Pilipinas, kailangan din niyang ipagpatuloy ang pagsali sa mga aktibidad ng dance club. Ma, ni-research ko ang mga requirements for university application sa Pilipinas. Ang dami palang kailangang ihanda. Oo, at kailangan mo ring patunayan ang iyong kakayahan sa wikang Filipino. Alam ko po. Kaya araw-araw akong nagsisikap mag-aral ng Filipino. Nang makita ko siyang ganoon kasigasig, natuwa ako ngunit nag-alala rin. Mag-isa siyang maninirahan sa ibang bansa
At hindi ito madali. Ali, sigurado ka ba talaga? Pagbalik namin ng papa mo sa Amerika, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Alam ko po, pero gusto kong subukan. Matatag ang kanyang tingin. Habang naghahanda para sa aplikasyon sa universidad, inanunsyo ng dance club ang isang mahalagang balita. Sasali tayo sa isang national dance competition. Ito ay isang malaking hamon. Ang mga kalahok ay mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at napakatindi ng kompetisyon. Sa tingin mo, may chance tayo? Hindi ko alam, pero gusto kong subukan, sabi ni Ali. Sa mga sumunod na linggo, araw-araw siyang nag-e-ensayo. Pagkatapos ng klase, dumidiretso siya sa club at madalas ay gabi na kung umuwi. Gabi ka na naman umuwi. Opo, pero hindi ako napapagod. Excited pa nga ako. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang sigasig, naalala ko ang kanyang itsura noong kararating lang namin sa Pilipinas. Noon wala siyang gana sa anumang bagay. Ngunit ngayon, mayroon siyang malinaw na layunin at nagbago ang buong pagkatao niya. Dumating ang araw ng kompetisyon. Sinamahan ko si Ali sa venue. Puno ng manonood ang upuan at napakasigla ng atmosfera. Kinakabahan ako. Okay lang yan. Gawin mo lang ang best mo. Huminga siya ng malalim at umakyat sa entablado. Tumugtog ang musika at nagsimulang mag-perform si Ali kasama ang kanyang mga ka-team. Ang kanyang mga galaw ay malinis at puno ng kumpiyansa, hindi mo makikitaan ng kaba. Pagkatapos ng performance, umugong ang malakas na palakpakan. Nagawa natin! Masaya niyang sabi. Kahit hindi sila nanalo ng unang pwesto, nakakuha sila ng Excellence Award para kay Ali. Ito ay isang malaking tagumpay na. Ma, sobrang saya ko. Kahit hindi kami first, sapat na sa akin na nakatayo ako sa entabladong yun. Ang galing-galing mo. Ang kompetisyong ito ay lalong nagpatibay sa direksyon ni Ali. Gusto niyang ipagpatuloy ang pagsasayaw, gusto niyang ipakita ang kanyang talento sa entablado ng Pilipinas. Malapit na ang araw ng aming pag-alis sa Pilipinas. Malapit nang matapos ang kontrata namin ng aking asawa at kailangan na naming bumalik sa Amerika. Ngunit si Ali ay mananatili. Ma, pagbalik niyo sa Amerika, pwede tayong mag-video call palagi, di ba? Oo naman, at bibisitahin ka namin regularly. Mamimiss ko kayo. Kahit na malungkot, alam kong ito ang landas na kailangan niyang tahakin. Bago kami umalis, nagpunta kami bilang isang pamilya sa isang sikat na food park sa Maynila. Kailangan kong tandaan ang mga lasa na to, sabi ni Ali habang kumakain ng isaw at umiinom ng sagot gulaman. Marami ka pang pagkakataon na kumain yan sa hinaharap. Oo nga pala. Kasi dito na ako titira. Ngumiti siya ngunit medyo namumula ang kanyang mga mata. Kinabukasan, sa airport, nagyakapan kami para magpaalam. Alagaan mo ang sarili mo. Opo ma, ingat din po kayo. Kung may problema, tawagan niyo lang kami agad. Okay, alam ko. Habang pinagmamasdan ko ang kumakaway na anyo ng aking anak, nakaramdam ako ng pagmamalaki at lungkot. Lumaki na siya, may sarili ng pangarap at direksyon. Kahit na magkahiwalay kami, alam kong magiging maayos siya. Dahil ang Pilipinas ay naging pangalawang tahanan na niya. Pagbalik sa Boston, ipinagpatuloy ko ang aking pananaliksik. Ngunit ang aking isip ay madalas na lumilipad patungong Pilipinas. Iniisip kung kamusta na si Ali. Araw-araw kaming nagvi-video call. Ma, nag-submit na ako ng university application ko ngayon. Talaga? Kamusta ang proseso? Under review pa. Pero sabi ng advisor ko, pasok naman daw ang qualifications ko. Mabuti naman, nakaramdam ako ng ginhawa nang makita siyang ganoon kapositibo at nakahanap na rin ako ng part-time job. Nagtuturo ako ng sayaw sa mga bata sa isang dance studio. Ano? Nagsimula ka ng magturo? Opo, hindi malaki ang sweldo pero pwede nang pandagdag sa allowance at gusto ko ring magkaroon ng teaching experience. Talagang nagiging mas independent na siya. Ilang buwan ang lumipas, magandang balita ang dumating. Ma, natanggap ako. Talaga? Saan? Sa University of the Philippines. Pwede akong mag-major sa dance. Nang marinig ko ang balitang ito, hindi ko napigilang mapaluha. Congratulations anak. Nagawa mo talaga. Salamat ma. Kung hindi niyo ako dinala dito sa Pilipinas noon, hindi ako magiging ganito ngayon. Lahat yan ay dahil sa sarili mong pagsisikap. Pagkatapos ng tawag, naupo ako sa aking study at inalala ang lahat. Mahigit 1 taon na ang nakalipas, si Ali ay isang dalaga na walang direksyon sa buhay. Ngunit ngayon natagpuan niya ang kanyang pangarap at buong tapang itong tinatahak.
Binago siya ng Pilipinas at binago rin ito ang aking pananaw sa edukasyon. Dati, akala ko ang paraan ng edukasyon sa Amerika ang pinakamahusay. Ngunit ang panahong ito sa Pilipinas ay nagpamulat sa akin na walang isang paraan ng edukasyon ang perpekto. Ang mahalaga ay hanapin ang paraan na angkop para sa isang bata, para sila ay lumago at matuklasan ang kanilang mga hilig. Natagpuan ni Ali ang kanyang landas sa Pilipinas at iyon ang pinakamagandang patunay. Ilang buwan ang lumipas, kami ng aking asawa ay nagpa siyang pumunta sa Pilipinas para dumalo sa opening ceremony ng Universidad ni Ali. Nang muli naming matapakan ang lupa ng Pilipinas, pamilyar ngunit bago ang pakiramdam. Si Ali na sumundo sa amin sa airport ay mas mukha ng mature. Ma, pa, mukhang maganda ang lagay mo, Ali. Opo. Masaya at abala po ako. Dinala niya kami sa kanyang dormitoryo at ipinakilala sa kanyang mga roommate. Ito po ang mama at papa ko. Tito, Tita, Ello po. Mababait ang kanyang mga roommate kaya't gumaan ang aking loob. Kinabukasan ang opening ceremony. Habang pinagmamasdan ko si Ali na nakasuot ng maayos na damit at kasama ang iba pang mga freshman, nakaramdam ako ng di matatawarang pagmamalaki. Lumaki na talaga siya, sabi ng aking asawa. Oo, at natagpuan na niya ang kanyang direksyon. Pagkatapos ng seremonya, inilibot kami ni Ali sa campus. Ito po ang dance studio. Dito ako magpa-practice araw-araw. Ang ganda ng lugar. Opo, sobrang gusto ko dito. Nang makita ko ang kislap sa kanyang mga mata, alam kong gumawa siya ng tamang desisyon. Matapos ang ilang araw sa Pilipinas, kailangan na naman naming umalis. Ali, magpatuloy ka lang sa pagsisikap. Opo, ma. Kung may problema, tawagan lang po namin kayo. Okay, alam ko. Salamat sa inyo sa palaging pagsuporta. Dapat lang. Ikaw ang aming pride. Pagbalik sa Boston, sinimulan kong isulat ang aking research report. Ang pananaliksik na ito ay hindi lamang isang akademikong tagumpay, kundi isang pinagsamang karanasan ng paglago para sa akin at sa aking anak. Isinulat ko sa aking report, ang edukasyon ay hindi lamang pagtuturo, ito ay pagtulong sa mga bata na hanapin ang kanilang sariling direksyon. Ang paraan ng edukasyon sa Pilipinas, bagamat mahigpit, ay kayang ilabas ang potensyal ng mga mag-aaral. Ang mahalaga ay hayaan ang bata na lumago sa isang angkop na kapaligiran. Ito ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa Pilipinas. At ang kwento ni Ali ang naging pinakamalinaw na halimbawa sa aking pag-aaral. Mabilis na lumipas ang panahon. 2 taon nang nag-aaral si Ali sa universidad sa Pilipinas. Sa loob ng 2 taon na iyon, palagi siyang nagpapadala ng magagandang balita. Ma, sumali ako sa isang school performance at pinuri ako ng professor ko. Ang galing! At napili rin akong maging presidente ng dance organization. Talaga? Ikaw na ang mamumuno sa buong organization? Opo. Medyo malaki ang pressure, pero gagawin ko po ang best ko. Nang makita ko siyang ganoon karesponsable, natuwa ako. Bukod sa pag-aaral at pagsasayaw, sinubukan din ni Ali ang ibang mga bagay. Ma, nag-aaral ako mag-choreograph ngayon. Choreography? Opo. Gusto kong gumawa ng sarili kong obra, hindi lang yung sumasayaw ng gawa ng iba. Magandang ideya yan. At gusto ko ring pagsamahin ang kultura ng Amerika at Pilipinas para makagawa ng isang kakaibang estilo. Nang marinig ko ito, lubos akong naantig. Hindi lang siya naka-adapt sa buhay sa Pilipinas. Pinagsasama niya ang 2 kultura para lumikha ng isang bagay na sarili niya. Ito ang estado na inaasam kong marating niya. Isang beses, sa isang video call, sinabi sa akin ni Ali ang isang malagang desisyon. Ma, pagkatapos kong mag-graduate, gusto kong manatili sa Pilipinas para magtrabaho. Hindi mo ba plano bumalik sa Amerika? Sa ngayon po hindi. Gusto kong mag-develop ng career sa performing arts dito sa Pilipinas. Maraming oportunidad dito. Basta't napag-isipan mo ng mabuti, susuportahan ka namin. Salamat po. Alam nyo, iniisip ko, kung hindi ako pumunta sa Pilipinas noon, ano kaya ako ngayon? Ano sa tingin mo? Siguro, ako pa rin yung babaeng walang goal sa buhay at buong araw naglalaro ng games. So hindi ka nagsisisi na pumunta ka sa Pilipinas? Hinding-hindi. Ang pagpunta sa Pilipinas ang pinakatamang desisyon sa buhay ko. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong sulit ang lahat. Noong nagpasya akong dalhin siya sa Pilipinas, nag-alinlangan din ako. Nag-alala ako na baka mas lalo lang siyang mahirapan. Ngunit ngayon, kitang-kita na ang desisyong iyon ang nagbago ng kanyang buong buhay. Lumipas pa ang 1 taon at nagtapos na sa kolehiyo si Ali.
Muli kaming lumipad patungong Pilipinas para dumalo sa kanyang graduation ceremony. Habang pinapanood ko siyang tumanggap ng kanyang diploma, hindi ko napigilang mapaiyak. Ma, bakit po kayo umiiyak? Dahil sobrang natouch ako, dalaga ka na talaga. Lahat po to dahil dinala niyo ako sa Pilipinas noon. Hindi, ito ay resulta ng sarili mong pagsisikap. Pagkatapos ng graduation, mabilis na nakahanap ng trabaho si Ali sa isang performing arts company bilang isang mananayaw at choreography assistant. Nagsimula na po akong magtrabaho. Kamusta? Naka-adjust ka ba? Abala po, pero masaya. Araw-araw akong may natututunang bago. Ingatan mo ang kalusugan mo ha, huwag kang masyadong magpagod. Opo. Nang makita kong natagpuan niya ang trabahong gusto niya, masayang-masaya ako para sa kanya. Sa mga nakaraang taon, taon-taon kaming bumibisita ng aking asawa sa Pilipinas para makita siya. Ang Pilipinas ay naging pangalawang tahanan na ng aming pamilya at si Ali ay ganap nang nakasama sa buhay Pilipino. Mahusay na siyang magsalita ng Filipino, marami siyang kaibigang Pilipino at maging ang kanyang panlasa sa pagkain ay naging napaka-Pilipino na. Ma, gusto niyo po ng halo-halo? Si. Dadalhin ko kayo sa paborito kong pwesto. Sobrang sarap doon. Habang pinapanood ko siyang bihasang umorder at nakikipag-usap sa may-ari ng tindahan, alam kong itinuturing na niya itong tunay na tahanan. Ngayon, kapag binabalikan ko ang lahat, para itong isang kamangha-manghang paglalakbay, mula sa isang dalagang walang direksyon sa buhay hanggang sa isang kabataang puno ng sigasig at pangarap. Ang pagbabago ni Ali ay nagpatunay sa akin kung gaano kalaki ang epekto ng kapaligiran sa isang tao. Ang paraan ng edukasyon sa Pilipinas, bagamat mahigpit, ay nagturo sa kanya ng tiyaga at disiplina. Ang kultura ng Pilipinas, bagamat iba sa Amerika, ay nagturo sa kanya ng paggalang at pagtanggap. At higit sa lahat, binigyan siya ng Pilipinas ng isang entablado para maipakita niya ang kanyang sarili at matupad ang kanyang mga pangarap. Bilang isang education scholar, ang orihinal kong layunin ay pag-aralan lamang ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ngunit ang biyaheng ito ay nagbigay sa akin ng higit pa sa akademikong kaalaman. Nakita ko mismo kung paano binabago ng edukasyon ng isang tao, kung paano hinuhubog ng kapaligiran ang hinaharap ng isang tao. At bilang isang ina, natutunan kong magbitiw hayaan ang aking anak na mag-explore, sumubok, magkamali at lumago. Ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang proteksyon. Ngayon, tuwing may nagtatanong sa akin kung mas maganda ba ang edukasyon sa Amerika o sa Pilipinas, lagi kong sinasagot, walang edukasyon na ganap na mabuti o masama. Ang mahalaga ay hanapin ang paraan na angkop para sa bata, para matuklasan nila ang kanilang hilig at buong tapang na abutin ang kanilang mga pangarap. Ito ang pinakamahalagang aral na natutunan namin ni Ali sa Pilipinas. Kamakailan lang, nagpadala ulit ng mensahe si Ali. Ma, may nakuha akong malaking project. Mag-show choreograph ako para sa isang sikat na singer. Talaga? Ang galing! Opo, sobrang excited ako. Ito ang pangarap kong pagkakataon. Kaya mo yan, sigurado. Salamat po. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Habang binabasa ko ang mga mensaheng ito, napangiti ako. Natagpuan ng aking anak ang kanyang entablado. At lahat ng ito ay nagsimula sa desisyong iyon ang desisyon na dalhin siya sa Pilipinas. Kung maibabalik ko ang panahon, gagawin ko pa rin ba ang parehong desisyon? Ang sagot ay oo, sigurado. Dahil ang desisyong ito ay hindi lamang nagbago sa buhay ni Ali, kundi nagpayaman din sa buhay ng aming buong pamilya. Pilipinas, binigyan mo ang aking anak ng isang pangarap. Salamat sa pagtulong sa kanya na maging isang mas mabuting bersyon ng kanyang sarili. Ang kuwentong ito ay nagtatapos dito, ngunit ang buhay ni Ali ay nagsisimula pa lamang. Marami pa siyang pangarap na aabutin, maraming entablado na sasakupin, at ako ay palaging nasa likod niya, tahimik na sumusuporta. Dahil iyon ang papel ng isang ina, hindi ang magdesisyon para sa buhay ng anak, kundi ang samahan sila sa paghahanap ng kanilang sariling landas. Dito nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Salamat sa inyong mahalagang oras sa pakikinig sa kwentong ito tungkol sa paglago, edukasyon at mga pangarap.